narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research. Grabe. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships. The Coast Guard and the Maritime Militia, they have militarized the South China Sea. Ang Zamora... Mga utol malinaw na malinaw, no? Talagang ganon ang plano nila para magkaroon sila ng direct access, no? Kumbaga kung sakali may mga threat na lalaban sa kanila, ay nakaposisyon yung kanilang mga pandigma. So, kitang-kita dyan pa lang, kita nyo na iba yung plano nitong China. Pero ang masiste kasi rin itong mga utol, napabayaan to eh. Actually, hindi ito pinabayaan eh. Hinayaan. Kasi pwede hindi ko sinasabing 100% true, pero pwede talagang yung mga namumuno sa atin noon bago pa mangyari yung reclamation ng China, pinayagan nila yan. At pwede rin na binayaran sila dyan. Diba lumalabas sa balita, lumalabas na may mga ugong na ibinenta nung mga nakaraang administrasyon, nung mga nakaraan, wala akong binabanggit. Di umano, etong ilan sa mga artificial islands, yung mga island na pag-aari ng Pilipinas, binenta na sa China, kaya nila nakuha. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na mga utol, tuloy pa rin tayo sa issue natin sa China sa West Philippine Sea. At bakit nga ba napaka-importanting ipaglaban natin itong ating teritoryo? Unang-una, syempre ang pangit na tayo'y nasasakop o naaagawan ng teritoryo. At pangalawa mga utol, alam natin na may ibang plano itong China kapag nangyari na nasakop nila ng tuluyan itong West Philippine Sea o naagaw nila sa Pilipinas at sa iba pang bansa na siyang nagmamay-ari nito, yung mga kapitbahay natin like Malaysia, Indonesia, Vietnam. So napaka-importante nitong pwesto na ito. Anyway mga utol, dito muna tayo ha. Kapapasok lang, China missile at warships, nakakatakot. Pinagbantaan lahat, maghanda sa gera. Ito'y mula kay Melbs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Ito ang dahilan ba't tayo nakikipagsanib puwersa sa Amerika nang hindi maging probinsya o tuta ng China. Ang sinasabi kasi noon na sinungan ng Chinese fisherman pag may bagyo daw ay isa ng ganap na Chinese military island. Ito ay simpleng rip lang noon tulad ng ganito. Pero yan, ngayon, pwede na... Yan mga utol, ito. Ganon ang, palagi ko ganon yung plano nila sa mga artificial islands na kanilang ginagawa. At karamihan sa kanilang mga artificial islands, kung hindi ako nagkakamali, ay 7 na meron ang China dyan sa bahagi ng South China Sea. Yung iba ay alam ko meron tayong claim. So yung mga artificial islands nila na kanilang na-claim, ginagawa nilang military facility. And who knows, kapag nangyaring nasakop nila itong buong West Philippine Sea, malamang gawin nilang outpost yan. Diba? Para lalo sila lumakas at makontrol nila ng tuluyan yung South China Sea, kasi isa lang sa mga humahad lang yung sa kanilang mga plano yung pagtutol natin do sa West Philippine Sea, mga utol. Na alam naman natin, sa mga hindi nakakaalam pala, ito pong South China Sea ay isa sa 30% ng trade route sa buong trade, ng world trade sa buong mundo, o yung kalakalan ay dumadaan dito, yung mga barkong pangkalakal. Okay, so pag nakontrol nila yan, malamang sa malamang, makokontrol nila ang ekonomiya ng karamihan sa mga bansang umaasa doon sa ganung kalakalan, sa mga import-export, mga utol. Napakalaking bagay nitong South China Sea na to. Kaya hindi ito mapapayagan ng Estados Unidos at hindi rin naman mapapayagan ng Pilipinas, palagay ko. Okay? Tuloy muna natin. Itong maglunsad ng full-scale invasion sa West Philippine Sea. Protektado ito ng sandawakmak na Chinese Maritime Militia. May nakita din ditong isang higanting aircraft na pinaghihinalaang bomber strike ng China. Mayroon ring nakaparadang missile warship ng mga incheck. Ang mas nakakatakot lang sa military island na ito, equipped to ng pinaghihinalaang ballistic missile launcher.
Nakatakip at tila ay tinatago kasi ito sa mapapadaang eroplano sa isla. These are Sipin yung mga utol, no? Pag dumadaan dyan, may eroplano dumadaan dyan, kagaya sa atin, may dalang, may media. Okay? Pinapaliparan nila ng flare. Kumbaga, nagwa-warning shot sila. So, bawal silipin, bawal isurvey yung mga artificial island nila dahil makikita kung anong meron. Pero ang masiste nito, bawal talaga lumapit doon sa kanilang artificial islands. Pero sa totoo lang, hindi naman nila pag-aari yung lugar. At syempre, ganun na rin ang gagawin nila doon sa mga reef at saka mga islet na pag-aari ng Pilipinas na kanilang inaagaw. Yung Skoda Shoal, etong Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, mga utol. Kaya napaka-importanting ipaglaban natin. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Ayan, nakitang-kita nyo, military facility na halos. Okay? functional military bases. Ayan, no? They have already militarized the South China Sea. From the early 1990s when they started putting up fishermen shelters, and then it was mentioned by the narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research. Grabe. And then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Ang Zamora... Ayan, mga utol, ha? Malinaw na malinaw, no? Talagang ganun ang plano nila para magkaroon sila ng direct access, no? Kumbaga kung sakali may mga threat na lalaban sa kanila, ay nakaposisyon yung kanilang mga pandigma. So, kitang-kita dyan pa lang, kita nyo na iba yung plano nitong China. Pero ang masiste kasi rin itong mga utol, napabayaan to eh. Actually, hindi ito pinabayaan eh. Hinayaan. Kasi pwede hindi ko sinasabing 100% true, pero pwede talagang yung mga namumuno sa atin noon bago pa mangyari yung reclamation ng China, pinayagan nila yan. At pwede rin na binayaran sila dyan. Diba lumalabas sa balita, lumalabas na may mga ugong na ibinenta nung mga nakaraang administrasyon, nung mga nakaraan, ay wala akong binabanggit. Di umano, etong ilan sa mga artificial islands, yung mga island na pag-aari ng Pilipinas, ibinenta na sa China, kaya nila nakuha. At di ba sabi nga ng China, may statement ng China, may usapan na. Di ba may gentleman's agreement, di umano, sa Ayungin Shoal? Kiniklaim na ng China, yun ay pangako sa nila. Nung nakaraang administrasyon. Ewan ko sino. Pero pwede. Hindi ko sinasabing totoong nangyari. Ito yung teorya lamang ha. Ito hindi Baong ano isipin nyo. Tuloy muna natin pero pa-comment kung may nalalaman kayo. Kasi sa akin, hindi kaisipan ko lamang yun. Hindi yun 100% facts. Okay? Pero pwede yun mangyari. Reef o military island ng China ay nasa South China Sea at labas yan o wala yan sa territorial waters ng Pilipinas. Pero kahit nasa South China Sea pa yan, nakakaalarma diba? Ito ngayon ang dahilan ba't bantay sarado ng Armed Forces of the Philippines ang mga Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, kung saan nasa loob to na exclusive economic zone ng bansa. Baka kasi anumang oras tambakan to at nakawin ng mga Chinese. Ginagawa ng Sandy Cay sa atin, no? Dahil alam naman natin na ang isla ng Pag-asa ay nag-generate ng territorial sea. That means we have territorial sea and full sovereignty dito sa area na to. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Nagpapatunay lamang ito na wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sandy Cay. Wala tayong magagawa sa pagbuo ng China ng military island dahil wala to sa jurisdiction ng Pilipinas at labas na to ng teritoryo ng ating bansa. Pero ano ba ang dahilan ng China ba't nagtatayo ng base militar? Simple lang, ang manakop. Walang nakakaalam kung kailan mananakop ang mga Chinese.
Pero nagpapakita to na naghahanda ang People's Liberation Army ng China ng posibilidad ng giyera. Totoo naman mga utol eh. Pinaghahandaan nila yung giyera, talagang meron silang plano. Hindi natin kayang i-deny itanggi na may pinaghahandaan itong China. At syempre, unang-una sa kanilang mga plano, okay, yung masakop nila yung South China Sea, and pagkatapos, who knows, Asia. Syempre kasama tayo. So tama lamang. Ako'y sang-ayon sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos sa paglaban dito sa ating mga teritoryo. Okay? Palagay ko isa tayo sa mga humahad lang o tinik sa lalamunan o tinik sa mga plano nitong China. Okay? Tuloy muna natin. Made appropriate reports on any physical action. It is outside of our territorial sea. Suffice it to say, the arbitral ruling of 2016 has already mentioned that all these man-made islands, man-made features do not generate any maritime entitlements. Binasur is not the new flashpoint. The flashpoint have been the illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of the Chinese Communist Party. Ngayon nyo itaboy ang mga Amerikano nang sumuko na lang tayo ng walang kalaban-laban sa mga Chinese. Totoo. Gusto nyo ba tawag na sa atin Philippines, Province of China, o ang ipaglaban ng kalayaan ng ating sariling bansa? Mamili kayo. Ayan mga utol, mamili kayo. Okay? So, ako talaga, ayokong hayaan natin sa China itong mga teritoryo natin. Kumbaga, kung kayang ipaglaban. Pero syempre, mas pipiliin ko ang diplomasya. Hindi ko kontra gera. Pero kung dadating na tayo sa punto na yon at wala na tayong option, laban na mga utol, di ba? Kesa naman, ganun na rin naman eh. Kung sakaling pagbibigyan natin China, anong gagawin? Yuyuko na naman tayo. Tayo na naman yung parang tayo lalabas na dayuhan na naman sa ating bansa. Mangyayari naman yung history. Ilang beses na tayo nasakop, di ba? Pero dito na tayo sa Amerika, at least hindi tayo sasakupin. Parang ganun. Okay mga utol, pero gusto ko pa rin marinig ang inyong mga opinion at komento. Pa-comment na lang, huwag nyo kami kalimutang i-follow sa Facebook. Ayan, alamin natin PH mga utol. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At saludo po sa inyong lahat. Nagbalik na tayo mga utol, magpapatuloy na tayo.